Good day mga ka-JT sa Kalam. At ito nga po pala ulit, magandang araw sa inyo lahat. At ayan, paglabas ko po ng bahay, syempre nakauwi na po tayo, napakainit po talaga dito. Ngayon, dire-diretso po tayo at tayo na tawagan po ng dalawa kong ate. At ito po, nasa Lost Nap City na po tayo, tapos na po tayo mag-office work mga ka-JT. At dinaanan ko po dyan mga tropa natin at dumaan po ako sa labahan at ilog namin at dire-diretso lang po tayo dyan at wala po tayo nakamarites at nakadaanan ko po dyan yung anak ni Pisa Michelle na si kapatid ni John Rex na babae at galing school, mukhang nagkating pa yung dalawa at ayan mga ka-JT, nakita nyo naman po, ayan na kasalubong ko po. At syempre, back to basic tayo. Sa umaga, nagbike po tayo dahil po may pinaghahandaan po tayo. Baka pumunta na po kami ng by August sa ride long namin. Hindi ko po alam kung saan talaga. Pero pagkakalam ko ay Skyline. At may nakakwentuhan po tayo dyan. At may tinanong po ako kasi yung kaibigan ko, nalulungkot po ako at nakita ko po na isa na rin po siya sa at alam ko naman ay kapiling niya na si Lord. At yun nga po mga JT, dire-diretso lang po tayo dito at kinuha ko po yung sasakyan ng kapatid ko at yung pong dalawa kong ates ang aking kasama at may bibilin daw po kami sa may papunta pong Maynila. At yun nga po, pagkakuha ko po ng sasakyan at dinaanan ko po isa kong ate at kasama ko na po dyan si Ate Janet. At siyempre mga ka-JT, ito back to basic po tayo, nakita nyo naman po sa aking sinumpaang baryo ako, sinumpuan mga ka-JT. At yun nga po, syempre hindi po tayo nakakapaggana pa rin ng forever at ito, nananatili pa po rin tayo na mamag-asa at sana naman yung mga single dyan, nakagaya ko, keep up the good work. English yun, JT. At syempre mga ka-JT, at shoutout nga pala po kay Ate Mates, shoutout sa iyo idol, at kay Pinsan Kadyo Bernard Cecil, at kay Sir Gilbert Aguirre, at kay Mrs. Aguirre, at sa kay paring Randy Rimas, kay Lou Evangelista, at kay Togo, at kay Tolboots, Andrew Rimas, at sa kay Elvis Puwalagaya, kay Edwin Inolba, kay Soiti Manalo, at sa lahat po ng tropa, kay Kian Villanueva, at sa lahat po ng mga tagapansol at yung PBG. At yun nga po, syempre ito, back to normal tayo, daanan po natin isang kapatid natin. At yun nga po, pagkalampas ko po doon, dinanan ko po yung mga bypass. Ito, bypass po ito. Pagka bypass ko po, nagpagas lang po tayo. Hindi pa po tayo nagpagas. At nagpa-RFID lang po tayo. Buti naman po, mainit ngayon pero parang may low pressure mga ka-JT. At dinaanan po natin dito ang expressway, SLEX. At papunta po tayo sa Manila. At alam nyo naman po, may bibilihin po tayo. Alam nyo na, DB, tapos umusyoso po tayo. Talaga naman, ang laking luwag po. Tapos, ang bilis po sa traffic, hindi po talaga nakakaabala. At may mga guhit-guhit po naman. Ang mga tindahan, pag lumampas dun sa dilaw na guhit nila, ay parang pinausod po. At yun po mga ka-JT, ito napakaganda po ng trabaho ng takbo namin. At dumaan lang po tayo dyan sa RFID. Kailangan po natin yun para hindi po naabala. Nakaugalihan ko na po, lagi magtanong ako ng RFID at easy trip. Kasi po, napakahirap naman po ng dumaan po sa cash lane. Tinatanong ko lang po lagi kung meron po pa talagang RFID mga sasakyan. Kagaya nito kay Ate Janet, may easy trip at meron pong RFID dito, kahit yung kay Ate Monet. At alam nyo naman po, gumala tayo at kumain kami sa isang food court mga ka-JT. At yan, lampas-lampas lang po tayo dyan at pasok po tayo sa isang gasoline station. At alam nyo na, kailangan po natin mag-load para wala pong abala. At yun lang po lagi sinasabi ko. Ayan po yung RFID yan dito sa gasoline station. At nagpa-load po ako dyan ng isaktuhan lang po. Basta po ako nagpapa-load at diretso yan po ang takbo. Lagi lang pong eksaktuhan ang pinaload ko dyan. Mapa easy trip o mapa RFID. Kalkulado ko na po yon. Kasi po, syempre, on-call driver tayo. Sa iba po, hindi ko po nakakalkula. Minsan napapasobra. Pero syempre, pagkagantong ang lakad namin, ay papunta lang po ng DB Mall. At Binondo, alam nyo na. At tapos, dumiretso kami na recto, doon po kami nakabili at merong kailangan pong bilhin si Ate Monet na kailangan na gawin sa bilyaran ng kanilang mga resort. At una po namin pinuntahan ay siyempre ang 168 Bakanemen. At yun po, napakasarap po kasi mamili doon, napakalamig pa.
At hindi na ho kayo mag-ano kasi kakapiraso lang din naman po or kokonti lang din naman po yung minahal, parang 5 piso, 2 piso. At doon naman po kayo sa kabila dadaan pag pa mga wholesaler at doon kayo pupunta sa Ilaya or sa may DB Mall or sa may papuntang Ibarra, mga ka-JT, marami po doon. Tapos marami rin po kayong mabibili at doon nga po nagpabili ako ng gulay, broccoli at saka yung suriso. Ginigisa ko lang po yun. Tapos yun na po yung inuulam ko. Nalagyan ko lang po ng sauce oyster. Ayun lang po yun mga ka-JT. Masaya-masaya na po ako doon. At dito po, dumaan po kami sa, siyempre, napakalupit ko naman po kasi laging dumaan dito. Napakalupit feeling ka, nagbubuhat ka ng bangko. Para lang may masabi mga ka-JT. At alam nyo naman po na sa Skyway po ako nagdadaan kasi konti lang din naman po itinataas nito. Mga 40 pesos. Tapos pag sa baba po kayo, punong-puno po ng katrapikan at ang mga truck dito. May oras po yung daan ng 6-wheeler at ng bus. At dito po mga ka-JT, saglit lang po kayo matatraffic. Maliban lang po talaga pag fixed hour or rush hour at ang baba po na namin ito ay sa may papunta pong top mga ka-JT. At syempre after po no mga ka-JT, ito na po tayo, diretso na po tayo. Ito parting loto na po ito. Dito po sa loto, pababa po dyan may makikita po kayo ng ang tawag dito, Welcome Chino Pinoy. At nilampasan po natin dyan yung top. Tapos sa may PGH, NBI, marami po tayo nilampasan dyan. Tapos dito mga ka-JTM, sa may sikat na ngayon na pinaganda ni Yormi uli na Jones Bridge. Lampas lang po tayo dyan, panik lang po tayo dyan. May nakita po ako mga foreigner dyan na naglalakad. Kasi nga po, marami na po ako nakita dito mga kapulisan. Bawat kanto may nakikita na po ako. At yung mga enforcer po, hindi na po sila nakaabang dito sa may Binondo Church, yung tawag dito, yung stoplight. Wala na po nakaabang dito. Dati po ito kinailagan ko kasi dito sa may harapan ng Binondo Church talaga naman may 4-5 rito na nakaabang. Magkamali ka lang po ng konti, paparahin ka. Hindi ko po alam kung bakit nakapara po agad. Pero napapakiusapan naman po sila. Pero ngayon po wala na po nakaabang, ginaguide na po kayo. At napakasarap na pong dumaan dito. Napakaluwag na po ng gitnang kalsada. Ang galing po talaga ng Yormi nila dito. At yun nga po, pagdating po doon sa gitna, syempre mga ka-JT, ayan, nakalampas na po tayo doon sa sinasabi ko stoplight. Medyo nagulat lang ako, napakalinis. Tapos nang-guide lang po yung enforcer doon. At pagkanan po natin dito, ayan naman, makita nyo naman po, dire-diretso lang po yung daloy ng traffic dahil sa gitna po ay maluwag na maluwag po. Pero meron pa po ako nakikita mga ibang naka-parking, hindi ko po alam, baka naman talagang legal na po yon, pero doon po sa pinagpaparking nga namin, syempre lagi naman po kami sa 168. Ayan, dire-diretso na po yan. Meron pa rin po mga makukulit na tok-tok kung tawagin or hindi naman e-trike eh. At syempre kanya-kanya lang din pong disiplina. At ayan, nakita nyo naman po, dati dito pa lang sobrang traffic na, hindi ka na makaka-move, aabutin ka na ng 1 oras. Ngayon hindi na po. Ayan, napakalinis na po. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, may mga iba-iba pang nakaparada, pero napakaluwag po. Pero pagdating po dito sa Metawiran, alam nyo naman po, pa Ilaya, pa DB Mall, tapos pa Ibarra ba yun? Yung kanan po ay papuntang 168. Dire-diretso lang po tayo dito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo dito na sasakal po yung mga sasakyan, pero wala na po ako nakikita mga terminal dito sa parting kanan na yan. Kaya lang po talaga may mga nagsasakay pa rin po ng pasahero dito. Pero okay lang naman po, hindi naman po kagaya dati na aabutin ka ng 1-2 oras bago ka makalampas dito. At ayan, paglampas nyo po dyan, napakalinis po ng gitna na yan sa may papuntang Tutuban. Yung kaliwa po, papuntang Ilaya, mga ka-JT. Ang linis-linis na po dyan. Yun nga lang po, syempre, ingatan nyo po dito yung mga tumatawid at talaga naman dire-diretso po sila sa pagtawid. Ayan, hindi na po kayo magtatagal dito. Dire-diretso po yung takbo rito. Tapos, meron pong pulis dyan na nakaantabay. Pinaalis na po yung mga pampaserong jeep na nagtatagal. At pagkanan nyo po, ayan, napakalinis po. Totoo po yun. Tapos dito po sa may tagiliran ng 168 at 999. Ay napakalinis po, talaga lang po ay yung iba ay medyo may kaanuhan pa rin. Sana wag kayo masita na nagte-terminal kayo dito sa may 168 at medyo nakakaabala din minsan. At sana itatabi lang, wag lang po yung nasa gitna kayo ayan, nakita niyo po, nasa gitna po sila. Pero syempre, binusinahan ko kaya po tumakbo. May mga pa rin dito sa kaya na talaga naman nasa gitna pa po. Sana madisiplina na po sila. At napakalinis po dito. Hindi na rin po kayo matatraffic dito. Dati aabutin kayo dito rin ng 1 oras bago kayo makaikot sa may papuntang 168 Mall.
At ayan mga ka-JT, nasa pagitan na po tayo ng mall na sinasabi ko na sana naman, bikini men. At after po noon, panik po tayo sa taas at may bibiliin po ate ko. At hindi ko po alam kung anong bibiliin, basta ako kung ano man bilhin nila. Bit-bit lang ako. At yun, nagpabili ako ng gulay sa may papuntang, anong tawag dito? Sa may parang ilog, makikita nyo po, yung sa may kinakainan na mo namin na tusok-tusok, ay nandun pa rin po, pero meron po silang guhit na kulay dilaw. Makikita nyo po mamaya sa video ko. Ayan, medyo naggala-gala lang po kami dyan. Inutusan po ako ni ate ko. Kinuha ko po yung bag at magpapaayos daw siya ng cellphone. At yun nga po, pagkabalik ko po dyan, syempre, tawag-tawag lang. Tatanong ko kung nasan sila kasi napaka-late lang naman po yung 168 na yan. Kung lagi ka nandyan. At ayan, nakita nyo po mga ka-JT. Alam nyo na, diet tayo. Laki na naman ang tiyan natin. At pumindot lang po ako dyan ng elevator at para siyempre lagi ako sa basement 3 na parking para walang abala. Eto na po yung sinasabi ko sa inyo na papunta pong Ilaya, papunta pong DB Mall. Ay, makikita nyo naman po napaka luwag po ng gitna. Kasi po mga nakatabi na po sila tapos meron pong guhit yan na kulay dilaw hanggang doon lang po sila. Dito may mga tusok-tusok na at nagpabili na po ako dyan ng gulay kay Ate Monet at kay Ate Janet. At ayun naman po, igigisa ko lang po yan. Nasa tusok-tusok kami mga ka-JT. Nauna na yung dalawa kong ate. At syempre, ako naman po, may bit dyan at dinala ko na lang po sa sasakyan. At after po nun, eto na po, nagpunta na po kami papuntang Ilaya. At yun nga po, mission failed kami kasi ayan yun yung sinasabi ko dilaw na guhit sa inyo. Mission failed kami dito. Wala po kasi dito yung bibilihin namin na iba. Papunta po kami dyan ng Recto, pumunta pa po kami ng Quiapo at doon po kami nakabili at lalo yung ate ko. Tapos syempre, dadaan niya sa simbahan, alam nyo na, ayan yung sinasabi ko sa inyong yellow lane. Kaya medyo maluwag po sila ngayon. At dito po mga ka-JT, pwede na po kayo makipagsiksikan at wala naman pong ano sa inyo at maliwanag naman po at maluwag na maluwag. At ayan mga ka-JT, tawid po kami sa kabila papuntang DB Mall at nagkamali pa po kami. May dinaan po kami dyan, nabilihan ng curtain. At hindi po kami nagtagal at bumalik na po kami after po makapamili ng dalawa kong ate. At syempre ako naman, bit-bit dito, cargador. At yun lang po yung ating at ayan, nakita nyo naman po, tabi-tabi lang po tayo. Medyo nakakadaan lang po yung mga motor. Dati hindi po, sa sobrang siksikan dito. At ayan na po mga ka-JT, sinaayos na po sila na nakaupong mayor ngayon. Tawid po tayo sa papuntang kabila at dito bumili na po kami ng mga gulay at yung mga kailangan ng kapatid ko. At yun nga, pag uwi namin, meron pares kaming merong gulay na uwi, lalo ako, syempre favorite. At after po noon mga ka-JT, lampas na po tayo doon, paalis na po tayo at pumunta na po tayo dito sa Recto, papuntang Quiapo mga ka-JT. At dito po, kailangan pong may bilhin dito, importante. At yun naman, nakabili naman ng Ate Monet ko. Kailangan po nila sa resort yun. At yun naman po, naibili. Siyempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. Pero paikot lang po ito. Nagpaikot-ikot lang po ako dyan at naghanap ng parking. At yun nga, after po namin makapamili dito at makapagsimba yung dalawa ko kasi hindi ako makapaba sa sasakyan. Kasi baka mamaya ma-wrecker. At alam nyo na mga ka-JT, mas mahalay ang bayad, nakapaggala ka nga at pamili ka ng kailangan mo pero ang kotse mo ay na-wrecker. Pero may mga bayad naman po rito 70 pero ayaw na magsukli nung wala daw 10 piso. Sabi ko okay na yan, kahit gets ko na yung ibig niya sabihin, pamerienda mo na yan bossing. Pero meron naman pong ticket na binigay. At syempre po mga ka-JT, binaba ko lang po sila dyan at pinuntahan po nila yon. Tapos pabili po ako ng kopya. At yun nga po mga ka-JT, after po nyan, ito na po yung Recto, ito na po yung pinakabilihan po ng mga machine o yung mga welding rod or ano ba ito, huwag dito, barena, portable. At yun nga po mga ka-JT, syempre hanggang dito na lang po muna tayo at tinawagan na po ako, pauwi na lang po kami. See you on my next video mga ka-JT. Sa lahat na hindi ko po nababate, pasensya na po. At sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood sa akin at nagpapalo,